Ang huling lamay, isang maikling kwento ng lagim. Matagal nang hindi umuwi si Lando sa kanilang baryo sa Quezon, mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang at maiwan siya sa pangangalaga ng kanyang Lola Bella, isang albularyo na kilala sa baryo bilang tagapagpagaling, pero usap-usapan din na may koneksyon sa mga nilalang ng dilim. Nang mabalitaan niyang pumanaw na si Lola Bella sa edad na 72, agad siyang umuwi. May kakaibang damdamin siyang hindi maipaliwanag habang binabaybay ang masukal at lubak-lubak na daan patungo sa lumang bahay ng kanyang lola, parang hinihigop ng anino ang araw sa paligid, kahit tanghaling tapat. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin, hindi malamig na karaniwan, kundi malamig na may kasamang bigat, parang may presensyang hindi nakikita. Nakaayos ang lamay sa gitna ng sala, ang kabaong ay kulay itim, may mga puting rosaryo sa paligid, at amoy insenso ang buong bahay. "Salamat at dumating ka, Lando," sabi ni Tia Pilar, isa sa mga matandang kapitbahay. Bago siya tuluyang nawala ng malay, tinawag ka pa niya. Tahimik si Lando, lumapit siya sa kabaong at tumingin sa loob. Payapa ang mukha ni Lola Bella, pero may kakaibang ngiti, tila kalahating ngiti, kalahating lihim. Sa ilalim ng kanyang panyo ay may kwintas, isang lumang medalyon na may ukit na hindi pamilyar. Sa unang gabi ng lamay, 8 lang silang tao, si Lando, 4 na kamag-anak, 2 kapitbahay, at isang babaeng di nila kilala, matangkad, balingkinitan, nakaitim, at may dala-dalang baston. Nagpakilala siya bilang Aling Verna, kaibigan daw ni Lola Bella noong kabataan pa sila, tahimik ito, at matalim ang mga mata. Habang nagdarasal ng rosaryo, biglang namatay ang kandilang nakatayo sa harap ng kabaong. Sumunod ang iba pang kandila, napatingin silang lahat sa paligid, walang hangin, pero nagpatay sindi ang ilaw, tumigil sa pagdarasal ang mga tao. "Siguro, brownout lang," sabi ni Mang Ernesto, sabay sindi muli ng kandila, pero sa bawat sindi, may humihip, walang tao sa paligid, walang bukas na bintana. Nang biglang gumalaw ang takip ng kabaong, dahan-daang umangat, parang may bumubukas mula sa loob na paatras si Lando. Lahat ay natigilan, nakatayo lang si Aling Verna, hindi man lang nagulat. Bumukas ang kabaong nang tuluyan, lumulutang ang amoy ng pinagsamang insenso at bulok na lupa. Nakita nilang nakangiti si Lola Bella, pero hindi na yun ang ngiting nakita ni Lando kanina. Ito'y mas malalim, mas mabangis, at ang kanyang mga mata nakadilat. "Isara niyo," sigaw ni Tia Pilar, pero walang kumilos, lahat ay tila naipit sa kinatatayuan. "Wala na siya rito," bulong ni Aling Verna, sabay lapit sa kabaong, pero may iniwang pintong bukas ang kaluluwa niya. Mula sa sulok ng bahay, may umuusbong na usok, itim, makapal, at may amoy asupre. Mula rito, isang nilalang ang dahan-daang lumitaw, matangkad, payat, may baluktot na mga kamay at naglalagablab na pulang mata. Walang bibig, pero rinig nila ang pag-ungol nito, parang libu-libong boses na umiiyak at humihingi ng tulong. Si Lando, kahit nanginginig, ay nakaramdam ng init mula sa kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng kanyang damit, nagliliwanag ang medalyon, ang iniwan sa kanya ni Lola Bella noong siya'y bata pa. Bigla itong kumislap at nagbuga ng liwanag na tila araw, na paatras ang nilalang. "Bantay yun," sabi ni Aling Verna, proteksyon mula sa kung anong ipinatawag ni Lola Bella. Dati akala niya kontrolado niya ang dilim, nagkamali siya. Tumitig siya kay Lando, hindi pa tapos ang lahat. Pinatay man si Lola Bella ng katawan, pero ang kaluluwang ginamit niya para tumawid sa kabilang mundo ay naiwan dito, at ngayon, ikaw ang tagapagmana. Nang matapos ang gabing yun, isa-isang nag-alisan ng mga bisita, natira si Lando sa bahay, kasamang si Aling Verna na tumangging umalis. Paggising niya kinabukasan, wala na ang bangkay ni Lola Bella, bukas ang kabaong, pero walang bakas ng pagwasak. Sa sahig, may marka ng mga kuko, mahaba, matalim, at papalabas ng bahay. Sa pintuan ng lumang oratorio ni Lola Bella, may sulat na naiwan, "Hindi lahat ng lamay ay wakas, minsan, ito'y simula ng panibagong pagbangon," at mula sa kakahuyan sa likod ng bahay, may narinig na tinig na pamilyar sa kanya, tinig ng isang matandang babae na naglalakad, humahagik-gik, at paulit-ulit na bumubulong, "Lando, Lando, may iiwan pa ako sa iyo." Itutuloy.